Nagsisimula ang kwento habang ang isang misteryosong lalaki ay mabagal na naglalakad hawak ang kanyang mamahaling baril. Isa siyang tanyag na hitman kaya't marami ang nagtatangka na bawiin ang kanyang buhay. Sa loob ng isang madilim na gusali ay anabangan siya ng maraming lalaki at ang kanilang hangarin ay mapatay ang lalaki. Pinaputukan nila ang lalaki ngunit walang kaba niyang hinarap ang mga ito at sinangga ang mga balang pinutok sa kanya gamit ang isang panghampas na bakal. Nagmistulang isang asasin ang lalaki at sinugod niya isa-isa ang bawat kalaban at binawian niya ng buhay ang mga ito. Bukod sa sandatan niyang baril ay mayroon din siyang dalang latigo na ginamit din niya upang tapusin ang kanyang mga kalaban. Nagpatuloy lang siya at inasinta ang bawat kalaban na gustong pumatay sa kanya. Hindi nakapagtimpi ang mga lalaki kaya't pinaulanan nila ng mga bala ang lalaki. Sa bilis gumalaw ng lalaki ay hindi man lang nila ito natamaan. Gumanti ang lalaki kaya't sa isang iglap ay sabay-sabay na humandusay ang mga lalaki hanggang sa isa na lang sa kanila ang natira. Litong-lito ang natirang lalaki at hindi alam kung nasaan ang dakilang hitman. Siya ang bida sa ating kwento. Siya si Taro Sakamoto. Kinatatakutan siya ng lahat ng grupo ng mga gangster. Tinitingala rin siya ng bawat hitman sa kanilang lugar hanggang sa isang araw habang namimili sa isang convenience store ay nainlove siya sa babaeng cashier nito. Ikinasal silang dalawa hanggang sa magkaroon na rin ng anak at simula noon ay nagretiro na rin siya sa kanyang trabaho at sa paglipas ng panahon ay lumaki at tumaba na rin ang katawan nito. Kinalimutan na nga talaga ni Sakamoto ang dati niyang trabaho at nagtayo na lang siya ng isang tindahan upang maging bago niyang pagkakaabalahan. Isang lalaki na may dilaw na buhok ang ipinakita at gusto siyang makita at makausap nito. Sa loob ng tindahan ay may isang makulit na bata ang nakikipag-usap sa kanya. Naglalaro ito ng larwang pana at tina-target nito ang isang target na ginuhit niya sa pinto ng tindahan. Nagmintes ang pana ng bata kaya't pinulot niya ito sa sahig ngunit pagpulot niya nito ay pagbukas naman ng kanyang bag at pagkabagsak naman ng isang bottled ink. Tumapon ang bottled ink at sakto naman na pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng puting pantalon na siya namang pagtama ng ink dito. Sa sobrang inis ng lalaki ay binuhat niya ang bata. Sa kagustuhan na makawala ng bata ay pumalag ito ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nalagyan ng ink ang pantalon ng lalaki dahil sa sapatos ng bata. Lalong uminit ang ulo ng lalaki at hindi niya napigilan ang kanyang sarili kaya't inambaan niya ng suntok ang bata. Hindi ito hinayaan ni Sakamoto kaya't mabilis niyang pinigilan ang lalaki. Hindi na rin pumalag ang lalaki sa ginawa ni Sakamoto kaya't lumabas na rin ito ng tindahan. Makalipas ang sandali ay biglang nagsalita ang misteryosong lalaki na nakapasok na pala sa loob ng tindahan. Binati niya si Sakamoto dahil sa galing ng ginawang aksyon nito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at nagpakilala na rin siya kay Sakamoto. Nagpakilala siya bilang si Shin. Isa rin siyang hitman at dati siyang katrabaho ni Sakamoto. Bukod sa pagiging hitman ay isa rin siyang psychic na may kakayahang basahin ang iniisip ng isang tao. Lumabas sila upang doon mag-usap habang kumakain sila ng cup noodles. Sinabi ni Shin na nabalitaan niyang tumigil na nga sa pagiging hitman si Sakamoto at nagtayo na lang ito ng isang tindahan. Hinikayat niya si Sakamoto na muling bumalik sa dati nilang trabaho. Hindi ito gaanong pinansin ni Sakamoto at pabulong na sinabi na wala na siyang balak balikan ang dati niyang trabaho. Kumuha ng sigarilyo si Shin upang magpausok ng yusi ngunit sa isang iglap ay bigla itong nahati sa dalawa. Si Sakamoto ang may gawa nun habang hawak niya ang isang cutter sabay turo sa isang signage sa kanyang likod na nakasulat ang mga salitang, "No smoking." Nagulantang si Shin sa ginawa ni Sakamoto dahil sa bilis ng kamay nito. Biglang natigil ang kanilang pag-uusap nang may isang matandang lalaki ang tumawag kay Sakamoto at humihingi ito ng pabor dito. Nagpunta sila sa bahay ng matanda at nagpapatulong ito kay Sakamoto na gupitin ang mga lagpas na dahon sa malaki niyang puno. Ginawa ni Sakamoto ang nais ng matanda at kahit na mataba na ito ay inakyat niya ang puno at pinaggugupit ang mga dahon nito. Sunod ay isang babae naman ang nagpatulong sa kanya na magpakain ng kanyang anak dahil ayaw kumain nito. Sunod naman ay nilapitan siya ng dalawang bata at nagpatulong na gawing dalawa ang bola na kanilang nilalaro. Dahil sa mga ginawa ni Sakamoto ay napagtanto ni Shin na ginagawa niya lang ang mga bagay na yun upang mapagtakpan ang tunay niyang pagkatao. Matapos itong sabihin ay umalis na rin si Shin at nagtungo na siya sa sinasakyan niyang kotse.
Naalala niya na 5 taon na din ang nakakalipas buhat nang huli silang magkita ni Sakamoto. Sinabi niya na lumaki man ang katawan nito ay hindi pa rin naaalis ang pagiging maangas at pagkaastig nito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone dahil tumawag ang kanyang boss. Tinanong ng kanyang boss kung napapayag niyang bumalik sa kanilang grupo si Sakamoto ngunit tumanggi siya rito. Sunod na itinanong ng boss kung pinatay na ba niya si Sakamoto. Muling tumanggi si Shin at sinabi na wala naman na itong dapat ikabahala dahil malaki na ang itinaba ng katawan nito. Sinabi ng boss ni Shin na ipinagbabawal sa kanilang grupo ang pagtiwalag dito ngunit nilabag ito ni Sakamoto kaya't karapat-dapat lang na mawala na ito sa mundo. Sinigawan ng sinigawan si Shin ng kanyang boss kaya't pinatay na niya ang tawag nito. Kinagabihan ay naalala ni Shin ang pinagsamahan nila ni Sakamoto. Nag-isip siyang mabuti hanggang tumayo siya at nilapitan ang baril na kanyang gamit. Naisip niya na walang ibang makakagawa sa pinagagawa ng kanyang boss kaya't buo na ang desisyon niya na patayin si Sakamoto. Kinabukasan ay bumalik sa tindahan si Shin. Nakita siya ng asawa ni Sakamoto kaya't binati siya nito ngunit hindi niya ito pinansin. Humingi siya ng paumanhin sa mga bata dahil sa kaguluhang magaganap at pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang baril na mayroong silencer. Tahimik at walang tao sa grocery store nang pumasok si Shin. Kasalukuyan namang nagbabasa ng dyaryo si Sakamoto habang kumakain ng candy nang makita niya ito. Binati niya si Sakamoto at sinabi na lilisanin na niya ang bayan kaya't kailangan na niyang tapusin ang kanyang misyon doon. Walang pag-aalinlangan na itinutok ni Shin ang kanyang baril kay Sakamoto at pinaputok niya ito. Mabilis namang iniluwa ni Sakamoto ang candy na kanyang kinakain at ginamit niya ito upang gawing pananggalang sa bala ng baril ni Shin. Lumihis ang bala ng baril at hindi man lang natinag si Sakamoto. Naghagis ng isang ice cream na nakastik si Sakamoto at sa isang iglap ay bigla itong nawala. Sinubukan siyang hanapin ni Shin ngunit nakapagtago ito kaagad. Muling naghagis ng item si Sakamoto kaya't inakala ni Shin na nandoon ito. Sinundan ni Shin ang pinagmula ng ingay habang si Sakamoto naman ay naghahanda para sa isang malakas na pagbato ng isa na namang candy gamit ang isang goma. Nakahinto lang si Shin at nang mapagtanto niya na tina-target siya ni Sakamoto ay bigla itong tumakbo at maswerte naman niyang naiwasan ang mga ibinato nito. Bigla siyang tumalon hanggang makita niya si Sakamoto. Puputukan na sana niya ulit ito ngunit binato ulit siya ni Sakamoto ng isang item gamit naman ang isang custard cream puff. Tumayo siya upang lapitan si Sakamoto ngunit nawala na naman ito dahil nakapunta na pala ito sa kanyang likuran. Papalagpas sana si Shin ngunit gamit ang isang napakalakas na sipa mula kay Sakamoto ay tumilapon si Shin hanggang sa napapikit na lang ito at tuluyang nang nawalan ng malay. Pagkagising ni Shin ay nakahiga na siya sa isang kama. Binati siya ng anak at asawa ni Sakamoto dahil naka-recover na ito. Sa hapagkainan ay isinama nilang pamilya si Shin upang makisali sa kanilang pagkain. Bago kumain ay nagdasal muna sila. Iniisip ni Shin kung bakit ginagawa ito ni Sakamoto gayong pinagtangkaan niya ang buhay nito. Tiningnan niya ang mga pagkaing nakahain at inisip na baka mayroon lason ang mga ito. Hindi siya nagdalawang isip na kainin ito dahil immune naman ang kanyang katawan sa mga poison. Pagkasubo niya ng pagkain ay nagulat siya dahil sa lasa at sarap ng pagkaluto nito. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang nararamdaman nang kainin niya ang pagkain na iyon at nasabi niya sa kanyang sarili na noon lang niya naranasan ang ganoong kagaan na pakiramdam. Biglang na-realize ni Shin na kaya itinatago ni Sakamoto ang pagkatao nito ay dahil masaya na itong kapiling ang kanyang pamilya at ayaw na rin itong gumulo pa ang kanyang buhay. Pagkatapos kumain ay lumabas na rin silang dalawa ni Sakamoto. Nahihiyang nagpasalamat si Shin kay Sakamoto dahil sa masarap na hapunan na inihanda nito. Aalis na sana siya nang biglang ituro sa kanya ni Sakamoto ang isa na namang signage na nakadikit sa kanyang tindahan na nagsasabing, "Thank you, please come back again." Hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy na rin siya sa kanyang pag-alis. Nagtungo si Shin sa kuta ng kanyang grupo at nakipagkita sa kanyang boss. Kinausap siya ng kanyang boss at sinabi na nadismaya ito sa kanyang naging misyon dahil pumalpak ito na patayin si Sakamoto. Biglang lumuhad si Shin at nagmakaawa sa kanyang boss at humiling na hayaan na lang nila na mabuhay si Sakamoto. Biglang nagtawanan ang kanyang mga kasama nang sabihin niya iyon. Itinanong ng kanyang boss kung bakit niya nasabi iyon. Sinabi ni Shin na may asawa at anak na si Sakamoto at masaya na rin ang kanilang pamilya.
Tumanggi pa rin ang boss at sinabi na nilabag ni Sakamoto ang kauna-unahang batas sa kanilang grupo at tinalikuran din ito ang kanyang mga responsibilidad. Muling nagsalita si Shin at sinabi na handa niyang ialay ang kanyang buhay, huwag lang nilang patayin si Sakamoto. Sinabi ng boss na kung yun ang nais si Shin ay pagbibigyan niya ito, ngunit nagsisinungaling lang ang boss nang sabihin niya ito. Dahil sa isang psychic si Shin ay nabasa niya ang iniisip ng kanyang boss na hindi nito tutuparin ang kanyang pangako, kaya't itinutok niya ang kanyang baril dito. Napagtanto ng boss na nabasa ni Shin ang laman ng kanyang isip, kaya tumakbo siya at inutos sa kanyang mga tauhan na patayin ito. Matapos noon ay nagsimula ng paputukan ng mga tauhan si Shin. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyan pa ring gising si Sakamoto at sa hindi pa malamang dahilan ay nalaman niya na nakikipaglaban si Shin sa kanyang mga kasamahan. Gamit ang kanyang computer ay binuksan niya ang sikretong lalagyanan ng kanyang mga itinatagong mga baril at armas. Biglang nagbago ang loob ng tindahan at ipinakita ang mga naggagandahan at mga mamahaling baril na itinatago niya sa loob nito. Pumili siya ng isang sandata at napili niyang gamitin ang isang caliber 45. Bumalik ang eksena kay Shin habang kasalukuyan pa ring itong nakikipagbarilan sa kanyang mga kasama. Isa-isa niyang pinatumba ang mga ito. Nabangan siya ng isang kalaban sa pag-aakalang mahuhuli niya ito, ngunit gulat niya nang biglang nawala si Shin. Mula sa itaas ay binali niya ang leeg ng lalaki, kaya't bumuwal ito at nabitawan ang kanyang baril. Isang lalaki naman mula sa itaas ang may dala ng bazooka at nasaktuhan niya na nakatalikod si Shin. Sinipat niya si Shin, ngunit mabilis na nakapag-react si Shin kaya't naiwasan niya ito. Dumating ang boss kasama ang mga tauhan nito. Nagtaka ang isang lalaki kung bakit hindi nila mahuli si Shin, gayong nag-iisa lang naman ito. Ipinaliwanag ng boss na isang psychic si Shin na kayang bumasa ng iniisip ng isang tao, kaya't binalaan niya ang mga ito na huwag lalapit dito. Nagpatuloy sila sa pagtugis kay Shin, ngunit sadyang mailap si Shin. Nagtago si Shin sa isang sulok at nakita niya na isang magazine na lang ang natitira sa kanya, kaya't umisip siya ng paraan kung paano makakalabas doon. Lumabas siya sa kanyang tinataguan at biglang tumalon, ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan siya ng bala sa kanyang hita. Wala nang nagawa si Shin dahil napaligiran na siya ng tatlo niyang mga kasamahan habang nakatutok sa kanya ang mga baril nito. Buong akala niya ay katapusan na ng kanyang buhay, ngunit biglang pumasok sa eksena si Sakamoto at gamit ang baril na kanyang napili ay sabay-sabay niyang kinuryente ang tatlong lalaki. Hindi makapaniwala si Shin na sinundan pala siya ni Sakamoto. Nakita ng boss ang pagdating ni Sakamoto kaya't inutos niya sa mga tauhan na patayin ito. Sinugod si Sakamoto ng mga tauhan habang si Sakamoto ay naglabas ng isang chopstick at inihanda ang sarili para sa isang madugong laban. Sinalubong ni Sakamoto ang mga lalaki at ibinalibag gamit ang lakas nito. Isang lalaki ang nagpaputok sa kanya ng baril, ngunit naharang niya ang mga bala nito gamit ang hawak niyang chopstick. Pinuntahan niya ang lalaki at itinilapon ito. Isang lalaki ang sumugod sa kanya gamit ang isang espada, ngunit mabilis lang din niya itong naiwasan. Sinipa niya ito at tumilapon din sa malayo. Pinaulanan siya ng bala ng dalawang lalaki, ngunit sinanggalang niya ito. Hinagisan niya ng dalawang lapis ang dalawang lalaki kaya't bumagsak na rin ang mga ito. Inubos niya ang mga tauhan gamit ang kanyang bilis at abilidad sa pakikipaglaban. Tatlo na lang ang natira sa kanyang mga kaharap at kasama na din doon ang kanilang boss. Naglabas ng dalawang kutsilyo si Sakamoto kaya't pinaputukan siya ng pinaputukan ng tatlo. Sa bilis kumilos ni Sakamoto ay hindi man lang siya tinamaan nito. Sinugod niya ang tatlo at hiniwa ang baril na hawak ng boss. Natulala na lang ang boss. Sinunggaban ni Sakamoto ang tatlo kaya't sabay-sabay na nagsibagsak ang mga ito at doon na din natapos ang laban. Nakatulala lang na pinanood ni Shin ang mga ginawa ni Sakamoto habang labis ulit ang naging paghanga niya dito. Tinanong ni Shin si Sakamoto kung paano siya nasundan nito. Pinulot ni Sakamoto ang baril na gamit ni Shin at ikinasa ito. Bumagsak sa baril ang isang device at doon napagtanto ni Shin na iniligay pala ni Sakamoto ang isang GPS device matapos ang kanilang naging laban. Nagpasalamat si Shin sa ginawa ni Sakamoto at magpapaalam na sana siya rito nang bigla siyang hagisan ng isang apron ni Sakamoto. Sinabi ni Sakamoto na sasahuran niya ng 800 yen si Shin kada oras at babayaran din niya ito ng extra tuwing siya ay mag-o-overtime. Natulala na lang si Shin nang marinig niya iyon. Kinabukasan ay nagsimula ng magtrabaho si Shin sa grocery store ni Sakamoto.
Pagdating ng anak at asawa ni Sakamoto ay binati nila si Shin at sinabi na bagay sa kanya ang apron na kanyang suot-suot. Nilapitan siya ng bata at niyakap siya nito. Isang matanda ang naghahanap ng bibili niyang item kaya't nilapitan niya ito at ibinigay ang item na hindi niya makita. Nabasa ni Shin ang iniisip ng matanda kaya't nagpasalamat sa kanya ang matanda. Dumating din doon ang makulit na batang lalaki at inaaya niya si Shin na makipaglaro dito ngunit tumanggi si Shin. Tinanong ng bata kung masaya ba siya sa bago niyang trabaho. Sinabi ni Shin na di hamak na mas maganda ang trabaho niya ngayon kumpara sa nakaraan niyang trabaho. Tinanong ng bata kung ano ang dati nitong trabaho. Biglang nagsalita si Sakamoto at sinabi na papatayin niya ito kung sasabihin niya ang totoo. Nagulat si Shin kaya't sinabi niya sa bata na siya ay isang dating janitor at doon na nagsimula ang pagsasama ng dalawa bilang dating mga hitman at ngayon ay magkatrabaho na sa isang grocery store.